again. Hello. Ayan, exciting po yung mga, natin, mga susunod na mga episodes na ginawa natin na past at nakakatuwa kasi maraming mga nagko-comment, no? Yes. And ang nakakatuwa yung mga comments kasi dahil una-una, as I've said earlier, na hindi lang tayo ang nagbibigay ng added factor for them to consider sa kanilang mga decision making, kundi tayo rin natututo to from them, di ba? Kasi meron silang mga puntong sinasabi na maaring we failed to mention or maybe not necessarily yun ang ating emphasis. Diba? Depende sa emphasis yan. Wow! Second syllable. Kung anong syllabus yun. Syllable. Yun lang, para hindi naman tayo nandito para mag-away-away. Just andito tayo para magtulungan and thankful kami sa mga ganon. Okay? Thank you po mga kuya. So, salamat po sa inyong mga comments. So, ito na po ang ating first comment/question. Galing po kay Mr. Deng Jimenez. So, thank you Mr. Deng for your comment. So, para to be fair naman mga kuya, syempre babasahin ko naman yung comment. Mas maganda nga yun kasi mas mahirap mamaya. Pina-rephrase mo, iba pala ibig niya sabihin. Opo. So, ito na po yung ating first question. On the 11-minute mark of the video up to 11:14, the pastor said that our sins are forgiven because of Jesus and what He did on the cross, and not because of our act of repentance and our act of asking to be forgiven. With due respect, I don't agree with this because the Bible says in Mark 6:12, so they went out and proclaimed that people should repent. Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And in other verses, we can only be forgiven after we first repent of our sins, and then God forgives us through Jesus' sacrifice. Repentance in our act of asking for forgiveness is the first step to be forgiven. This is why we were told and called by Scripture to first repent for the forgiveness of our sins, Acts 8:22, Acts 17:30, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. And after we repent, then the Father forgives based on Jesus' sacrifice. Ayun. So may part 2 pa po yun, yung kay Mr. Dan. Pero dito muna po tayo sa part 1. So mga kuya, basically po sa ating mga nanonood, it's about forgiveness and repentance. Yes. Ang sinasabi niya, ang nabanggit natin dito, Jesus Christ forgave us, offered forgiveness because of what He did on the cross. So forgiveness is available. Ang sinasabi naman ng nag-comment is, hindi forgiveness, kailangan may repentance muna bago ka mapatawad. Habang pinapakinggan ko itong tanong at saka mga comment, parang ang issue dito, alin ang mauna? Yung repentance o yung forgiveness? Yes. Ang totoo lang, there can be no forgiveness without the cross. You can repent all you want, no? Pwede ka magsisi. Pero kung hindi namatay si Jesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan, baliwala yung walang saysay, yung ating pagsisisi. So, forgiveness starts with God. Everything good starts with God. Yan dapat natin tandaan. It does not start with us. Yung ating repentance is always a work of God. Belief and repentance. Mababasa mo yan. Sa Philippians yata yung belief, God grants us the ability to believe, and also repentance galing din sa Kanya. So, hindi natin masasabi, ay, napatawad ako dahil nag-repent ako. No, it's never our work. It's always God's work, pati yung belief and repentance. So, yan ang masasabi ko dito. Ang mauna, si God before everything else. Yun lang sa akin. Maganda yun, Kuya Erwin, pero natuwa rin ako kay Deng kasi in fairness, parang kikita ko rin naman yung, parang ganito yan, yung forgiveness is readily available to everybody because Jesus Christ already died on the cross for our sins. That's the idea. Ngayon, to appropriate such forgiveness, you have to really repent. Kasi, kaya nga yung word na repent is babalik ka nga sa Diyos eh. Opo. And dahil yung paraan ng Diyos, yung terms ng Diyos, si Jesus. Di ba? So, hindi mo ma-experience yung forgiveness na binigay na ni Jesus
kung hindi ka magre-repent. Parang ganito. Kunyari, nagkaaway tayo. Tapos, hindi tayo nagkaintindihan. Halimbawa, ganyan. Nagkasala ka sa akin. Halimbawa, ganyan. Tapos, sabi ko, sige, ako nang, may utang mo, let's say 10,000. Sige, ako na sasalud sa 10,000. Siyempre, kung sino yung nagpatawad siya, magbabayad yung pinatawad mo eh. So, ako nang sa 10,000 na yan, pinatatawad na kita. Bakit sa ayaw mong tanggapin? Ayoko, hindi ako makipag-ayos sa'yo. Basta wala akong kasalanang ginawa. You never admitted that you owe me 10,000. Ganyan. Wala akong utang sa'yo. Parang ganyan, sa tingin ko, dapat you owe me. Parang I deserve that. Parang ganun kasi may mga taong ganun. So, hindi ka nag-repent. Obviously, kahit nabayad ko na, hindi ka pa rin, hindi mo na ma-experience yung forgiveness na yun. Kasi hindi tayo mare-reconcile eh. Di ba? Kaya, tama naman din yung sinasabi niya na meron din tayong responsibilidad to admit, di ba? Kaya, pero, yung sinasabi ni Kuya Erwin, parang yung kwento yan, Kuya Erwin, kay Andrew Jackson, President Andrew Jackson. Kanina binabasa ko lang dahil nga may nire-review ko yung may isang mga doctrinal statements. Tapos, naalala ko na merong issue sa Amerika na isang prisoner na nahusgan na nabibitayin, binigyan siya ng presidential pardon. Nung inoffer yung presidential pardon sa kanya, tinanggihan niya. So ang ginawa ng mga tao o yung mga officials, inakyat pa sa Supreme Court. At sabi ng Supreme Court, ang pardon, although nauna yon, yung pardon, ay walang saysay kung hindi tatanggapin. So hindi rin niya na-avail o na-appropriate para sa sarili niya yung benefits ng presidential pardon. Ganon din yung sinasabi ni Kuya Bong. Oo. Kaya siguro, ako naman, okay lang din ako doon sa comment kasi nga baka mali nga yung paraan ng pagkakasabi. Like, for example, kahit magsisi ka na magsisi dyan, parang ganyan, no? Kung wala talaga si Jesus na namatay sa cross, wala rin naman tayo kapatawaran. Kaya lang yung sense na yung repentance, kasi nga, may nagbayad na ng utang natin. Kaya, kumbaga, may basis na yung forgiveness. Kaya sabi niya, if you confess your sin, di ba? He is righteous and just. Can you imagine, no? Ikaw na ngayon nagkasala, righteous and just pa for God to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. Bakit? Parang sa Tagalog yan to. Kung ikaw ay aamin, mag-a-agree sa kasalanan, na iyon ay kasalanan, sabi niya, siya ay makatwiran. Makatwiran daw yun. At nararapat na ikay patawarin. Bakit? Ikaw na nga nagkasala, parang obligado pa si God patawarin ka. Kasi nga, bayad na ni Jesus eh. Siya na yung namatay sa krus. Kaya pag nagpagtating mo sa chapter 2, yung sabi niya, He is the propitiation for our sins. Not only for our sin, but for the whole world. In other words, it is ready available for everybody. Kaya lang, agree ako na sinasabi niya, but you need to repent. Kasi para ma-appropriate mo yun, yung forgiveness na yun. Kaya yung sasabi ni kay Erwin na, the pardon was given, but if you do not accept it, hindi mo ma-experience yung pardon. It's pardon rejected. So pag di ka nag-repent, pardon rejected. Kaya okay yun. I hope tama yung intindi ko. Kasi baka na-misinterpret ko pa rin. Pero just in case, okay yung sinasabi mo, kaya lang, inilalagay lang namin sa kung tama intindi namin, nilalagay namin sa sequencing ba. Ano yung basis ng forgiveness at paano natin ito ma-experience o ma-appropriate. Correct. Tsaka alalahan mo, yung mga quotations mo from the New Testament, lalo na from Acts and other epistles, yung mga na yun, mga verses na yun, nilagay doon sa Biblia, namatay na si Jesucristo noon. So, justified yung pagtawag na God calls every man to repent. Sabi I think sa Acts 16 na o 17, God overlooks times of ignorance, but has now called every man to repent. So, ibig sabihin, namatay na si Jesus, kaya ang calling is to repent. Besides, be careful also in citing those passages kasi mayroon kang binanggit na passage na sabi ni Peter, repent and be baptized for the forgiveness of sins. So, hindi lang repent, kung yun ang batayan mo na mauna yung repentance, ibig bang sabihin, baptism comes first before forgiveness.
baptism as a requirement of forgiveness. So, pag-iingatan din natin na yung ating mga quotation. We have to understand those verses very clearly. Mga kuya, may tanong po, okay lang po. Kasi po, naalala ko po yung buhay ko noon talagang, alam mo yung pasaway, gano'n, laging pinapagalitan ng magulang, talagang, ngayon, by God's grace, okay lang. Pero syempre mga kuya, I'm trying to understand po yung pinag-uusapan natin. Kasi di ba po si Jesus namatay 2,000 years ago. Eh, pinanganak lang ako ng 19. Hindi ko na sasabihin. So, syempre, habang lumalaki ako, gano'n. Ibig sabihin, habang ginagawa ko yung mga kasalanan ko na yun, pero hindi ko pa po nakikilala si Jesus, hindi pa ako nagre-repent. Pero may forgiveness na po ba si Jesus for me available doon? Kasi, di ba, namatay si Jesus para sa kasalanan natin. Opo. Anong kasalanan mo ang past before Jesus Christ died? Nauna siya mga kuya That's right. So, everything now is future. Uy. When He died, when He paid for all of our sins, future pa yung mga kasalanan natin. Future pa. Kaya naman appreciate ko yung sinasabi ni Deng. Kasi nga, yung iba naman, parang, ang assumption nila, patawan, nabayad na ni Jesus. Parang universalist, na parang, lahat tayo maliligtas. Hindi ganun. Kasi, kailangan ma-appropriate po pa rin yung forgiveness na yan. Di ba? How do we appropriate that forgiveness? You repent. Yun, Kasi yung the idea papasok yung of God's repentance. forgiveness is reconciliation. Ayun. So yung repentance is going back to God. So turning away from your for example, ikaw yung Lord ng buhay mo. Kasi ang basic ng sin is yung ikaw yung sentro hindi si God we are decide to submit to God So parang nagpapanumbalik tayo sa Diyos. We are telling God na Lord, kayo na po ulit yung mag-discern ng good and evil for me. Kayo na yung Diyos sa akin. So bumabalik ka. Yun yung idea ng repentance kung nagsisisi ka na. Kasi hindi ito yung parang babanggitin mo lahat ng kasalanan mo. Paano kung hindi mo nabanggit lahat? Oo nga, nakakalimutan. So kaya Your Honor, hindi ko maalala. diba? Kaya nagre-reconcile kayo ng Panginoon Diyos. Sabi na, bayad ko na lang, nag-agree ka ba? Paano na talagang naging makasalanan ka, naging rebellious ka, and you live independently from me, nag-agree ka pa. Kaya kayo po talaga yung Panginoon. Parang first, kita mo sabi ni Peter sa message sa Acts, sabi niya, you did not accept Him. Di ba? Kumbaga, nung nagre-repent ka na, now you are accepting what Jesus claims Him to be. Okay. Yung diba? truth na yun po. Kasi parang binaliwala niya siya You rejected Him Ngayon, tinatanggap mo na ba kung sino talaga si Jesus? As He claims Him to be. Na siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas. Di ba? So, yun. Mga kuya, paano kunwari, okay, Jesus already died for me 2,000 years ago. Tapos, available yung forgiveness. Tapos, maglalakad ako sa buhay ko. Tapos, sin dito, sin dito. Di bale, na-forgive naman na ako. Kumbaga, binayaran ni Jesus. Kaya, biglang inabutan ng death. Hindi repentance yun. Kasi ganito, Hindi repentance correct me yun, Erwin, kung if I'm wrong. Ang repentance ganito, kunyari, halimbawa lang to siyempre, mas maganda yung asawa ko. Pero, sabihin natin na halimbawa, ako na yung gumawa ng masama. Ngayon, nagsisisi na ako. Nakikipag-ayos na ako sa'yo. Napatawad mo na ako. Tinanggap mo na ako. Tanong, gagawin ko pa ba yung bagay na alam kong naging dahilan ng ating paghihiwalay? Siyempre, dapat hindi na po. Tama, di ba? Kasi nga, kaya ka nga nakipag-ayos Yun yung idea ng repentance. Kaya ka nga nakipag-ayos Kaya paano kung madapa ka? Ibang usapan yon. Hindi yung willful na parang I'm using that as a license to sin. Ayun. Hindi ganon. Ito yung parang kaya nga ako nakipag-ayos Kaya nga ako gusto ikaw na talaga ikaw na yung susundin ko, hindi na yung di ba? Hindi na yung sarili ko kasi Panginoon na kita Ikaw talaga yung Diyos ko di ba? Kumbaga sa mathematical equation hindi po pwedeng mawala yung ginawa ni Jesus at repentance. Tama po ba? Kailangan it's the process. Tama po ba? Kasi yung repentance is the act of accepting the forgiveness. Yun ang man's part. Yung forgiveness is God's part. Ayun. So, kaya okay yan, na-appreciate ko yung sinasabi ni Deng. Kaya lang, binabalanse lang ni Kuya Erwin yung paggamit ng passages para naman hindi tayo malito. at saka yung idea na just because pinatawad na tayo, magkakasala tayo. Sabi nga ni Kuya Bong, pwede kang madapa. Ano pa naman tayo We are in our sin. Nasa katawang makasalanan pa rin. Pita na laman. So,
we still sin. Yun ang reality. We still sin. But, sensitive na tayo. Kasi, kinukonvict tayo parati ng Holy Spirit. So, we sin, but we are being convicted. At hindi lang yan. Naalala nyo, yung may pinatawad si Jesus. Sabi niya, sin no more or something worse than this will happen to you. So, bawat kasalanan, may consequence yan. Hindi mo pwede sabihin, ay, napatawad na ako, magkakasala ako, may consequence yan. At yung consequence yan, pag tunay na anak ka ng Diyos, ay talagang mararamdaman mo yun. At some consequences stay with you for life. Some temporary lang. Pero yung ang mahirap yung for life na you will carry. And sometimes it will affect not only you but your family. So, mag-isip-isip ka rin pag sinasabi mo, forgiven na ako. Gagawin ko na kung anong gusto kong gawin. Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay ng Kristiyano. Tsaka may conviction, no? Galing sa Holy Spirit. You are convicted. Pero hindi condemnation. Opo. Magkaiba yan. Ang condemnation sa jablin kasi accuser of the brethren. Pero ang conviction, galing sa Holy Spirit yun. Kasi ayaw ng Diyos na magpatuloy tayo sa bagay na makasisira sa atin. Yes. Amen. Kaya, salamat mga kuya. Ang dami ko po natutulog. Kaya, Mr. Deng, thank you po sa inyong question/comment. Yes. Ako appreciated ko yan. Meron pa pong part 2 yun, mga kuya. Okay lang po ba? Sige. So, yung sinabi na po ni Mr. Deng is about naman po, judgment. Ayan. So, okay lang po basahin ko po. Sige. Opo. So, also with your indulgence, I would like to share my views on the pastor's comments on judging. He said that we don't have the right to judge anyone. He mentioned this in the context of unrighteous judgment, which is hypocritical, self-righteous judging to condemn others, like what the Pharisee did to the tax collector. This is biblical. But what the pastor failed to say is that there are 2 types of judging in the Bible, and we are commanded by God to do righteous judgment. John 7:24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. The problem is, most pastors and Christians fail to mention na meron kasing 2 kinds of judging in the Bible, the righteous and the unrighteous. When the Bible tells us, do not judge, it means not to judge unrighteously. The problem is, ginagawa ng blanket statement yung do not judge to cover all types of judging. Wala na explanation/differentiation na binibigay between the 2 types of judging, kaya ang tao na mislead. Basta't judging ang pinag-uusapan, mali at kasalanan na agad. Naalala ko na yan. Kung tama yung memory ko, nung dinidiscuss natin yan, the context was about the Pharisee judging the tax collector. So basically, that's fault finding. Yun yung context ng judging doon. I also agree with him na siyempre, hindi naman yung topic natin nung time na yun, parang just to discuss everything about judgment or judging. Apo. Kasi if we are, kasi as we advise people to always read the Bible, kung titingnan nyo talaga, for example, tama yung sinasabi na hindi pa pwedeng one side lang. Okay? But siguro, because of the context of the discussion, obviously, the term judgment there, do not judge, is because of being critical and fault-finding. Diba? Kaya ito, baka sabihin na naman, di pwede mag-criticize kasi critical. No. Iba na naman yan. Again, as I've said, because of the context of our discussion, minsan, hindi naman natin talagang madidiscuss lahat agad, di ba? And sa totoo lang, sa pagpipreach na, ilang taon na ako nagpipreach, hindi ko naman nadidiscuss in one preaching, isang discussion lang. Kaya minsan, magko-comment, sabi, mali yan. Kaya nga hindi pwede i-judge sa buong-buo lahat kasi di pa nabubuo Parang, di ba? Siguro, mag-aaral tayo, walang tigilan, mga 24/7 na di ba? Kaya, again, even for the issue of judgment, for example, in Matthew chapter 7, when Jesus said, do not judge, sabi niya, do not judge so that you will not be judged. For the way you judge, you will be judged, and by your standard of measure, it will be measured to you. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? And how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your own eye? No? You hypocrite. Yun yung context, di ba? Kasi parang yung Pharisee attacking the tax collector. So kaya sabi natin, you judge based on your position before the Lord, the Holy God, di ba? Ngayon, ang sabi niya, and take the speck out of your brother's eyes. Now,
pansinin niyo yung verse 6. Do not give what is holy to the dogs. Do not throw your pearls before swine, for they will trample under their feet and turn and tear you to pieces. So obviously, to apply this, you need to make judgment. Apo. Napansin mo? Kaya yung context ng sinasabi natin, do not judge, obviously has something to do with fault finding and being critical. No? It's okay to be critical in a sense of analyzing, but not necessarily to be fault finding. Kaya tama naman yung sinasabi niya. Hindi kami nagdi-disagree doon na there are two kinds, mga ganyan. But because of the discussion, it does not the context of the discussion. The context is the critical. Now, pero maganda rin na bin-bring out niya para na-clarify din natin kasi kung ang concern niya is na misinterpret na bawal palang mag-judge, hindi. Kasi ang discernment, judging yun eh. Di ba? Ayun yung sasabi niya dun sa discernment din yun eh. Yung judge with the righteous judgment, discernment yun eh. So, pero ang pinag-uusapan nung sa video, naalala ko yan eh, tungkol yan sa, yun nga yung critical spirit na fault finding. Fault finding. Ako, righteous ako, yan. Tax Apo collector yan. Apo yung dalawa. Yun, parang, yun yung basic context. So, Okay po. again, alam nyo maganda yan, maganda ginagawa ni Deng. Deng, thank you Kasi, para sa mga nakikinig at sa mga sumusubaybay sa amin, as I've said long before, yung counsel, yung payo namin, is always considered yung context ninyo. Kasi, hindi to isang blanket lang na parang, oops, one size fits all. No? Kasi kahit yung mga payo, kaya nga payo lang siya eh. Kasi it's just a factor to be considered, a possible factor to be considered, dependent on your context. No? Kasi unless ang pinag-usapan natin salvation through Jesus Christ, our Lord and Savior, ibang usapan yun. Those are absolute, hindi natin pwedeng galawin. Di ba? Na it's not about us, it's all about Jesus. No? Tapos magre-respond tayo doon. Yun hindi nang discuss natin. These are mga decision makings or maybe mga actions to be made within the context of our lives. So, agree ako sa sabi niya na obviously, the judging is about being critical, that which is hypocritical, sabi niya rin. Or I would say hypocrisy. At yun nga, yung issue natin, hindi man na kami tutol doon sa maging discerning tayo, magkaroon tayo ng righteous judgment, hindi kami tutol doon. Tsaka yun yung sa Bible, yun yung judging na hinuhusgahan mo isang tao, pero ganun din ang ginagawa mo. Yun ang unrighteous, yun ang hypocrisy, yun ang unrighteous judgment. But if you are filled with the Spirit, why not? Kasi si John the Baptist, tawag niya sa mga religious leaders, kayong mga ulupong, you brood of vipers. Vipers, ano yun eh? Judgment yun. Kaya lang nagagawa niya yun dahil siya ay filled with the Spirit. If you're not filled with the Spirit, you have no right to label people as you are going to hell, pupunta kang impyerno. So, tsaka isang bagay doon, mahirap din yung, hindi mo alam yung motive eh. Opo. Di ba? Hindi mo alam. Kaya talaga i-establish mo pa yung motive. Kunyari, iba yung sasabihin mo, oy, kinuha mo yung pera ko. Kaysa yung sasabihin mo, magnanakaw ka. Magkaiba na yun eh. No? Judging yung isa, mabigat. Condemning na. Condemning na kaagad. Actually, mga kuya, meron pa po kasing kasunod yung kanyang mga comments. So, he also quoted 1 Corinthians 6:2-4. And then, after quoting those verses, he said po sa comment section, si Mr. Deng, na to avoid confusion and being misled, I suggest that the two kinds of judging should be mentioned each time judgment is the topic para balance yung teaching. Many thanks for your time reading this. Walang problema yun. Kasi kung yun ang pinag-usapan natin, basically is really yung discussion about judgment. Tama naman yun. Kaya lang siguro at that particular moment, the discussion was about the critical spirit. Yung critical, yes. Kasi tinan mo, ito rin, isang discussion din na sinabi ni James, do not speak against one another. That's basically the issue. No? Brethren, he who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. There's only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you? Judge your neighbor. Ayun. So it has something to do with condemnation. Something to do with parang making a judgment call na masama ka, wala kang karapatan, ganun. Sa Diyos, parang ganun. Wala tayo nun. Ang sa atin, we are to be discerning. Kasi kahit sa pakikinig sa mga payo, which is I
I appreciate with Deng na very, pinakikinggan niya mabuti. So, kaya na-appreciate natin, kaya binabasa natin. No? Yes, Hindi kami yung nagagalit or whatever. We are even appreciative dun sa gantong. And very respectful ka naman, Deng. So, thankful din kami sa iyo. Opo. Oo. Kaya, again, kung mali yung intindi namin, sorry, Deng, pero, we appreciate your comment. No? Ayan. And we encourage also others to do your comment. Basta, wag lang tayong yung mag-away at mag-condemn na kaagad na you're wrong, you're like this, di ba? Kasi may mga, circumstantial issues na kung bakit hindi agad nasabi. Tulad ng sasabi, may motive yan, hindi natin alam. Oo, hindi natin alam. So, ganun din. Kaya, tama yan. Okay yan, Deng. And we appreciate you for that. And we also encourage others to do the same. Na if you have other comments, just learn to be respectful and loving, di ba? And kasi yun naman ang ating heart sa atin. Tutulungan lang naman tayo, kaya pa yung kapatid nga lang. If you don't feel na hindi to appropriate sa context mo, it's okay. Walang problema. Yes. Thank you mga kuya. Pero we appreciate kasi nadadagdagan din yung insight pa. Opo. Naka-clarify pa. Opo, kaya Mr. Deng, thank you so much. Kaya mga kuya, we're down to our last question. Before, of course, I ask for words of encouragement. So, ito po, galing naman po kasi sa ating Sister Jennifer Evangelista. So, sabi po niya, gusto ko pong itanong, karapatan po ba ng isang discipler ang magtanggal ng group member niya? Ayun po, mga kuya. So, in the premise of the group. So, yun po. Kasi siyempre, kung siya yung discipler, may karapatan siya. Ganun mo decision ba? siya. Ang tanong na lang is, bakit? Oh, yeah. Ang tanong na lang, bakit ka tinatanggal? Process, paano ka tinanggal? Di ba? Kasi magkakapatid pa rin tayo. Hindi niya naman sinasabi, tinanggal ka na niya sa pagiging Christian. Di ba? Hindi naman ganun eh. Kasi pwede ka namang maaring tinatanggal ka niya in her group, but transferring to another group kung saan matutulungan ka na mas mabuti. That's a very loving motivation, di ba? Okay yun. Ngayon, kasi baka mamaya hindi ako appropriate na tao to help you to become a better follower of Jesus. So, pwedeng yung iba. So, there's nothing wrong about that. Di ba? And take it as si Lord na to. Maybe the Lord is addressing something na issue about my life na needs to improve. Pwede yun. So, kasi sa totoo lang, hindi mo na makokontrol yung gagawin ng ibang tao sa iyo eh. Ang makokontrol mo lang, paano ka tutugon sa mga ginagawa nila sa iyo. Very helpful po yun, kuya. Kasi kunya, discipler, kung tatanggalin ka niya, karapatan niya, desisyon niya yun eh. Pero who am I to judge that discipler? Bakit niya ginawa yun, di ba? Kaya sa akin naman, ang kaya mo lang pwedeng gawin is, ano yung tama mong tugon? Diba? Una, clarify it to your discipler. Bakit niyo po ako tinatanggal? Oh, yes. Baka naman ikaw rin nagtulak dun sa dahilan. Bakit ka natanggal? Inaway mo, binastos mo, ayaw mo pakinggan. Basta ayaw na makikinig sa'yo. Ikaw na nagtanggal sa sarili mo. Kaya tinanggal ka na rin sa listahan siguro para hindi na lang magulo yung record. Pwede ganun eh. Hindi natin alam. Hindi kita hinusgahan. Ayaw kong isipin. Kasi hindi ko alam taga nangyari. So, ko lang, nagbibigay lang ako ng mga hypothetical possible, mga senaryo. Scenarios. Yes, O maari naman, desisyon niya, hindi ka na tayo angkop sa parehong schedule natin. Kaya tinatanggal na kita, nililipat kita sa iba. Mga ganun. Hindi ko alam eh. Pero, karapatan ng tao yun. Ang karapatan mo lang, pinakamatindi is, how will you respond to that? Ayun. Kasi yun ang kontrolado mo. Opo, maganda. Thank you po, kuya. So, mga kuya, ito na po, syempre, words of encouragement. So, parang to summarize everything, medyo marami po tayong natutunan today. So, mga kuya, words of encouragement po sa ating mga nanonood na how to really live for Jesus po talaga. With everything that's happening, syempre, iba-iba po tayo na pinanggagalingan. But, in essence po, to glorify the Lord po. Ayun, mga kuya. Tulad nga nasabi ni Kuya Bong, nagpapasalamat kami sa lahat sa inyo na nagbigay ng comments at nagtanong. Kasi hindi lang kami na-challenge doon, kundi nahihikayat kami na lalong pag-aralan yung salita ng Diyos. And you grow in that way, we also grow. Lahat tayo umuunlad sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga tanong nyo. That is just one way of God's method in maturing us. So, maraming salamat sa inyo ulit. Yes, I agree with Kuya Erwin. And of course, I would like to use this opportunity. Katulad sinabi ni Deng, alam nyo, God has already given us this forgiveness. Si Jesus namatay na sa cross para sa atin. Huwag na natin itong
huwag natin mahintay yung huli na ang lahat. Why don't we just come now? God is already calling us to repent, di ba? And to really come to Jesus. Eh sabi niya, balik na tayo, let's be reconciled with God. Alam nyo, God is so forgiving dahil binigay niya na nga ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. And without that sacrifice, there is no forgiveness of sin. And praise the Lord na readily available na yan. Ngayon, pag tinanggihan mo pa yan, wala tayong magagawa. Yung sasabi ng Lord na you keep on willfully sinning because you rejected that sacrifice, you rejected that offer. Wala na tayong magagawa, wala na ibang sacrifice. Kasi si Jesus na talaga yun eh. Kaya nga sabi Jesus, I'm the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So, friends, we encourage you to come back to Jesus. Di bali na kung hindi kayo mag-agree sa lahat ng sasabihin ko. Mag-agree lang kayo sa sinabi ni Jesus. Come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Di ba? And learn from me, for I'm humble and meek, sabi ni Jesus. Di ba? Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Come and I will give you rest. God bless po. Woohoo! Thank you mga kuya. So ito na po ang aking favorite, ang tagline! Ayan, kahit po umulan, Umaraw, Oh, bumagyo! kung kailangan po ninyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid.